Puto sulot ang tawag nito sa probinsya ng Cebu. Di ko alam kung bakit puto ang tawag nila at ito'y pinirito ang pagluto. Simpleng sangkap pero napakasarap at swak na pang merienda at pwede rin pang negosyo. Tara, sabayan niyo ako sa paggawa nito. Umpisa na natin. Sa isang mixing bowl ay maglagay tayo ng 250 grams na all-purpose flour. Idagdag na rin natin ang 1½ tablespoon na sugar, 1/4 teaspoon na fine salt, 1 teaspoon na instant dry yeast, at saka 1 teaspoon na baking powder. Imikos-mikos lang natin sandali mga insan at idagdag na rin natin ang 150 grams na kinayod na nyog at imikos-mikos natin uli hanggang sa mag-well combine ang ating mga naunang mga sangkap bago po tayo magdagdag ng yellow food coloring, pero optional lang po ito. At magdagdag din tayo dito ng 1 teaspoon na vegetable oil at dahan-dahan naman natin idagdag ang ating 1/3 cup na tubig at dito uumpisa na natin ang ating paggawa ng ating coconut dough. Guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na pakisubscribe po ang aking channel. Pakiclick lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Hindi naman natin kailangan pakinisin ang ating dough dito. Mga 3 to 5 minutes lang sa pagmamasa ay okay na po ito. Bibilogin lang po natin ito at ipaparis natin ito ng mga 30 minutes na may takip na cellophane para hindi mag-dry ang ating dough. After 30 minutes ay ito, malambot na ang ating dough. Ilipat naman natin ito sa ating working table at iro-roll po natin ito para i-ship into a log at ikakat natin po ito into 12 pieces or approximately mga 40 grams ang bawat piraso. At sundan nyo na lang po ang video na ito kung paano ko po hinugis into a sulot. Ayan, naporma na natin lahat ang ating dough into sulots at hindi na natin ito kailangan paalsahin pa at ready na po ito iprito sa pinainit na mantika hanggang sa maging golden brown ang mga ito. Para naman sa ating glaze, magkakaramelize lang po tayo ng 1/2 cup na sugar at magdadagdag lang tayo ng 1/2 cup din na water at hahaluin lang natin at pakukuluin lang muna natin ito. At habang kinakaramelize natin ang ating sugar ay special shoutout muna natin si Catherine Ortizo ng Doha, Qatar, si Emma Cartabon ng Pinabacdao, Western Samar, si Nancy Pouts ng Germany, si Nancy Villegas ng Bataan,
at saka si Charlie Ben ng US of A. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. Tuloy lang po natin ang ating pagpapakulo ng ating sugar. Pwede rin natin i-test kung tama na po ito. Hawakan lang natin ng konti at kung magdikit na ang ating mga daliri ay pwede na natin isalang ang ating mga sulot at hahaluin lang po natin ito ng hahaluin. At pwede na natin patayin ang ating kalan at itutuloy-tuloy lang po natin ang paghahalo hanggang sa matuyo po at magputi-puti na ang ating mga asukal. At ito na po ang ating napakasarap na sulot and it's ready to serve!